alam mo, nag-aaral pa lang kayo ng ganito. Direct sorry ha, pero alam ko, pero be sensitive dapat sa mga tanong. Kasi, hindi naman, di ba? Oh, that's too much personal. Kahit nga, sa mga guesting, hindi ko ginagawa. Kahit na, sa'yo, okay lang. Ako, nasa sa'yo pagtanggap mo yan eh. Ako, ayaw kong ano yan. Ayaw kong entertain yan. Kasi, napaka-ano sa akin yan. Napaka-personal at sobrang hindi ko kaya yan yan. Kaya nga, iniiwas ko sa ano eh. Hindi nyo na pa, nabasa nyo ba sa mga news? Wala. Dahil hindi ako nang papasok ng interview. Hindi ko sinasagot yan ever since. Kasi, I was just given the question lang. Kahit na, dapat next time, maging sensitive kayo. And, you know, kailangan yung ano, yung basta lang kayo, ano, pag-think bago nyo po bibitawan yung salita. Alam ko, yes natin, pero dapat learning din sa inyo yan para matuto kayo kasi nagsisimula pa lang kayo. Dapat maging sensitive kayo sa bawat tanong. Sorry po. Kasi, bigit lang po kanina, ito lang daw po yung sabihin. So, parang, I mean, I guess research na nila so don't have the weeks or It was a... just get it. What? But it was our mistake na we didn't ask them first. Not But still, very siguro may sensitive. Oo. Mga ganun tanong kasi dapat next time, kung sorry kayo. Well, natibats kayo. Okay. Ako, Seth, di pa kila... Oo, dapat na... Sorry, Seth. Ano ba? Sinagulat kasi ako. Kinabahan ka ba? Sinalo niya si ano, Ito, kasi nung narinig ko nga, parang super personal yung question. Kasi ito parang feeling ko pwede pang biru-biruin. Pero yun ang personal kasi parang magulang and ano, anak. So nung na-react na kasi si Super, parang nagulat din po ako, naiiyak na ako sa labas. Pero smile lang. Like pa yun, Seth. Di ba kung nakita ko Pero, kinabahan ka ba? Kinabahan ako, pero kinapulot akong aral doon na Ano eh? na susunod nga talaga, siguro, i-make sure ko muna pag-sunod. Baka next time hindi na prank yun. Yung mga talaga tama. Alright. Oo, at ang gusto mo sabihin sa kasabot namin? Akala ko po tatlo lang tayo ngayon. Akala ko ano lang Hindi tayo. ka daw niya nakikita. Michael. Ang masasabi ko lang sana pala, pinaubos ko sa kanya yung ampalaya. Ano? Para kaganti ka. Ay, grabe. Thank you. Thank you so much, mga ganun. Kaya kita na kayo pumunta dito sa invite namin kayo, ha? Isipan lang. Ayan, invite nyo na sila sa inyong mga show. Go, Cap. Yes, syempre po, lagi po kayo manood ng Sparkle View every Sunday, 6 p.m. yes, abangan niyo po, Sparking You. Ako po na si Marco and si Stephanie. So, abangan niyo po yan every Sundays nga. Abangan niyo po ako sa It Bulaga. Tanghalo po yan. Masaya. 12 p.m. po At yan. saka All Out Sundays, 12 din naman every Sunday. Kami din ni Michael Everything! Naman! Sa November 26 po sa Tokyo, Japan, nandiyan kami ng Super Tekla, Pipita, and Ian Red po para sa ating Pilipino. Fiesta Diyaan! Yes. po tayo! Magkita-kita tayo dyan. And samantala, narito ang ating hugot of the week na babasahin sa atin ni Michael. And go ahead. Kung parehas kayong marunong makontento, Siguradong magtatagal. So, marunong kayo Yun ko yan, di na naman kung palabahan na lang nila nakakari. Nagtagal sila. Ginawa ang buko. At next week, sama-sama tayo magtagal, tumawa at magsabog ng saya. Dito lang ako sa yung paborito, Chila Tawa! This program was recorded live. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
sa bahay. Hindi mo lang nila sinabi na na-disgrasya anak nila. Ang katwira ng anak ko, baka magalit daw ako. Nagsisisi daw po siya, ba't ako pa daw napangasawa ng anak niya? Ang ginakuha ko po, yung pato ng tatay ko. Wala naman kaming habol sa lupa. Meron pa rin para mga kiraan. Mga away sa kapitbahay. Matigas po siya eh. Ang pinupuhunan namin galing dun sa utang. Ginilinto pa kami. Mga di maayos-ayos sa barangay. Yung anak ko po, pinasok ko ng sigarilyo. Sinapag po niya ng tinelas mo, kasama po kami sa bangkuan. Bakit po sa sinasabi niya, wala po akong ginagawa dyan. Mga kasong pinagharap sa Case to Face. Hindi ko napansin yung motor. Nakabilis yung takbo niya kasi bigla po pagkat niya, nandun na po. Sumalpok siya sa akin. Hindi kami nangihingi ng sobra. Ang hinihingi namin sapat. Mga pangarap na hinahadlangan. Alam niyo ba na hindi ako kumakain pag day off ko? Isi-serve ko yun. Dapat nga po, ihuhulog ko yun sa lupa ko. Sana nga maging akin. Si mama po kasi gusto ko po siya mabigyan ng diploma. Yun na lang po yung kulang niya ngayon. Sayang lang yung pera natin. Parang sayang yung panahon. Mga mawawalang pinaghirapan at pinagtrabahuan. During pandemic, talaga wala ano eh. Nahirapan ako. Kahit lugi, bigay ko na lang. Para ma-save yung bahay namin. Tumawag ako sa hospital. Kinumusta ko po yung titulo namin. Kung hindi po namin mabayaran, ibibenta na raw po nila after week. Mga utang na hindi binabayaran. Yung incentives namin, hindi po naibibigay hanggang ngayon. Kasi baka pwede mo sapuin mo na sa sasakyan, isang nasa inyo. Hanggang hindi na talaga sila nakahulog. Mga karapatang hinihingi ng payong kapatid. Mahigit 100 individual na ang ating nakaharap na nasa liksik sa mga kalsada at idinulog sa ating social media. Marami na ang mga payo at kaalaman sa batas ang ating natutunan. Pinatulan sila ng legally separated. Ibig sabihin po ba nun pwede na sila ulit magpakasal sa iba? Yes or no? No. Dahil ang ibig lang sabihin ng legal separation, nire-recognize ng batas na pwede silang hindi tumira together, separation lang. Pero hindi void or hindi inanal ang kanilang kasal. Hindi naman nila ninanais na mag-asawa pa, basta huwag mo na akong pakialaman. Kasabay ng mga buhay na nabago at mga pangarap na nasimulan. Sa pag-assist po sa amin sa ospital, Pagtulong sa akin sa paghanap na maayos na tirahan. Sa tulong na binigay niyo sa amin sa birth certificate ng anak ko, Lahat ng iyan dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Humingi ng payong kapatid si Nanay Celia para mabawi sa ospital ang titulo ng kanilang lupain na naiprenda para manilabas sa ospital ang kanyang anak. Ako po magpapasalamat muna sa Panginoon po. Dahil hindi ko naman po talaga inaasahan na matawag po ako dito. Dahil yung una po na napanood ko po yung inyong programa, yun po naglakas loob po ako na mag-message po. Kasi po, lagi po akong nanonood sa inyong programa. Kami naman po nagpapasalamat din sa Diyos. Unang-una kasi yung case nyo ay kaso nung maraming tao na namumblema. Diba? Kasi nga, pag mayroon may sakit sa pamilya, hindi mo na alam gagawin eh. Siyempre, unahin mo, mapagamot yan. So, balikan natin, nanay, no? So, sa inyo, sino po yung nagkasakit? Yung anak ko po. Yung anak niyo po. Tapos, pabalik-balik na yung ospital. Opo. Umabot ng 200,000. Magkano inabot nung inyong bill? Ano po, 213,000 po yung bill namin. Pero ngayon, 53 na lang. Opo, So, kasi po, hulugan niyo po. hindi na nga po kasi sunod-sunod naman po yung naging problema po. Alam mo, isa sa naging life's work ni ate, hindi po niya hiningi, hindi po niya hinanap, pero dahil back to back po kasi yung karanasan niya sa may sakit. So nung naging senador siya, abogado siya, pero naging chairman ng health. At naging life's work nga niya, hindi lang po yung immunization, yung better health facilities, yung makalabas ka nga kahit na may utang, at saka yung PhilHealth, no? So, kaya sabi ko nga na
God's timing na nandito ka at yan ang pag-uusapan na natin. Eh, hindi po nila kami palabasin. Aking katula po kaming collateral. Kaya, para makalabas po kami, para hindi na po matagtagan yung bill namin. Ayun po, binigay ko na lang po yung titulo. No! Makalabas po kami. So, nagsabi na yung ospital na Bena, kunin mo nga, Bena. hanggang kailan. Bena! Ano po, tumawag kami sa mga, kinumusta ko po yung titulo namin. Ganda yung nandun pa raw po, sapatos. kung hindi po namin Basta yung sapatos na nahulog ibibenta na lang dyan. po nila pag after years. Kasi magpa 5 years na po itong November. Kasi nga, di ba, ang private hospitals natin ay napapatay